225 na mga kapulisan, no? 225, hindi po 225 lang ha. May 3 zero sa kasunod. 225,000 daw po ang ire-reading kapulisan kay Tobats. Full force ay patutupad ng PNP ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon pa mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. At live mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita, mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga paghahanda na ginagawa ng PNP? Bok 225,000 na pulis ang immobilize para hulihin si Senator Bato. Hoy! Baka sabihin ninyo na naman mga DDS, kami ay nagsisinungaling dito. Baka sabihin nyo naman, nag-clickbait na kami dito sa channel namin. O ayan, mismo, 225,000 na kapulisan ang iniready para kay Bato de la Rosa. Alam nyo po kung ano sasabihin mga kababayan ng mga DDS, no? Naku, ang dami-daming krimen dito sa ating bansa tapos iipunin lahat ng kapulisan para lang sa nag-iisang Bato de la Rosa? Mag-ready na po kayo dyan. Yan po yung magiging linya nila. Naku, paano na? Isasapalaran yung kapayapaan sa buong bansa para lang sa pag-aresto kay Bato de la Rosa? Huwag kayong mag-alala. Kapag ka 225,000 yung papalibot doon sa Davao, sa bundok ng Davao, huwag kayong mag-alala. Isang araw lang yan. Oh, diba? Sabi ni Edgardo Ordis, exit muna, disco muna. Sabihin mo kay DJ, Edgardo, sabihin mo kay DJ, uy, nanonood ako kay Mark Ramos, i-play mo muna to. Mamaya na tayo magsayawan at malapit na matapos ito. Gano'n mo muna sa DJ. Oh. De la Rosa. Buong pwersa yan ng PNP ayon kay PNP Secretary Joseph Remulla. Hindi na dinataya ni Remulla kung natukoy na nila ang kinaroroonan ng senador. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melancio Nartates, susunod sila sa direktiba ng DOJ na arestuhin ang senador. Iginagalang Madaming hanga kay John Vic Remulla dito kapag ka nangyari ito. No, kasi po si John Vic nababatikos na nung mga sumunod na mga linggo ho dahil sinasabi nila, ito naman si John Vic, puro naman pa-interview. Pero kapag ka ganyan, kapag ka nangyari ho at talagang 225,000 ang ihinarap kay Bato de la Rosa, yari. daw ng PNP ang proseso ng hustisya at ng mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Siniyak naman ni Nartates na magiging patas sila at igagalang nila ang mga karapatan ng senador. Samantala, Bok, kaninang umaga pa lang sa press briefing ni PNP spokesman Randolph Tuanyo, nakabang na talaga sila sa direktiba ng DOJ. Narito ang pahayag ng PNP spokesman. Sandali putulin ko lang konti, no? Tingnan ko lang yung channel ni Bato de la Rosa o yung Facebook page. Ronald, no? Bato de la Rosa. Ano kaya ang pakiramdam ng Bato de la Rosa? Good news. May good news pa. Hindi. Mga luma. Bato, not yet a fugitive. Not yet a fugitive. Wala. Ano? Wala. Tsaka parang ang trip pa ng mga kasamahan ni Bato de la Rosa doon sa Senado boboto siya through online doon sa impeachment ng Vice Presidente, ha? Andali. Tingnan natin. Baka kung ano na ang nangyayari kay Tobatso, mga kababayan. Naka-live. Naku, naka-live si may naka-live na isa, Tingnan niyo ito, mga bossing. Ayun, 16 na ba? May Dating AXIS. Si Banat Boy naka-live. No, mamaya puntahan natin niya si Banat Boy. O game, tuloy. May sapat na numero ang specific na unit ng Philippine National Police para i-effect ang isang warrant of arrest kahit kanino man ito man ay maging senador o hindi man. Ang particular na unit na magsasagawa po nito ay ang CIDG. Pero CIDG, pero talagang 225,000 ihahanda para kay Bato de la Rosa. Just sa panig naman ng NBI, may pahayag na ba sila tungkol dun sa utos ng DOJ na arestuhin si Senator Bato?
Sa ngayon, sinusubukan pa natin hingin ang panig ng NBI, no? Pero nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang isa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi pa niya yan idinedesisyon. Naku, alam na. Hindi naman po tatawaging National Bureau of Intelligence ang NBI kung hindi po nila alam yan. Pero ang sinabi rin ni Matibag ay dapat daw si Senator Robin Padilla ang tanungin kung nasaan nga ba si Senator Bato de la Rosa. Yan muna ang latest, bro. Ulat Uurong po yung yung sili. Uurong po yung ayoko na magsalita. Ano? Pero tingnan natin kung magsasalita si Robin Padilla. Pero siya naman po talaga ang huling kasama. Nakita niyo naman po, umamin siya na Fortuner niya yon. O, di ba? Sumakay silang tatlo kasama yung babae, si Bato de la Rosa. Just Paredes live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Ano naman po kaya ang masasabi, mga bossing, nung mga lawyer, abogado ni Bato de la Rosa? Question ng mga abogado ni Senador Bato de la Rosa ang pagpapaaresto sa senador ng Department of Justice. Gate pa rin nila dapat dumaan sa lokal na korte ang arrest warrant ng International Criminal Court. Basura na nga yung TRO eh. Mas magaling pa kayo. Ipina-arresto na nga ng Department of Justice si Bato de la Rosa. Ano pa yung mga iniiyak nyo dyan? At nakatutok si Marisol Abduraman. What law are you invoking? Si Boss Warrant of Arrest. Let me be the one to serve the warrant of Bato de la Rosa. Yan ang mga abogado ni Senador Bato de la Rosa. Ngayong pinaa-aresto na ng Department of Justice ang senador sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC. Paano kaya pinili ni Bato de la Rosa itong mga abogado niya? Ano ho? Dahil ikaw kaibigan kita, dahil ikaw tapat ka sa akin. Sige, ikaw abogado ko, Jimmy Bondok. Pero dapat yan eh. Si Lorna Barro, puking yun, nandito, umiiyak ko. Lorna, stoy! Iyak ka na ba dyan? No? Dati, iyakan kayo kay Nanay Digong. Ngayon naman, iyakan kayo kay Bato de la Rosa. Umiyak. Mga bayaran ni BBM! Ma'am, labasan nyo naman po kami ng ebidensya na nakakatanggap kami ng bayad. Hindi nga ako kilala ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tapos sasabihin, bayaran ni BBM? Ma'am, inom kang tubig na malamig dyan, ha? Baka mamaya kung ano na nangyayari sa iyo. Tapos, nakita yung mga kapitbahay mo, nagkikikisay ka dyan. Tatanungin ka, ano nangyari sa'yo? Sino may kagagawa nito? Tapos ituturo mo ako, si Mark Ramos. Sino yun? O yung vlogger, pinanood ko kasi. Bakit? Ano ginawa sa'yo? Pinanood ko. No? Ayun. Binash ko. Niresbakan ako. Ayan, sumakit ang dibdib ko. Inom kang tubig dyan ha, Lorna Barro. Gate pa rin nila, hindi pwedeng arestuhin ang senador hanggang hindi nasusunod ang mga proseso sa mga lokal na korte. Mga kapulisan na nga, DOJ na nagsasabi, yung TRO na hinihingi nyo, wala na din. Di ba? Aapila pa kayo. Mas magaling pa kayo. We have to respect our constitution. We have to respect customary international law. And we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process, and even Unang pagkakatalo ni Jimmy Bondo kapag ka naaresto si Bato de la Rosa at naidala na doon sa ICC. in humanitarianism. Nakatatak pa sa ulo ng mamamayang Pilipino na ang mga abogado ay pwedeng tumanggap ng warrant of arrest galing mismo kay Jimmy Bondo. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant. Di sige sir, harangin mo yung mga kapulisan, yung mga PNP. Gusto namin, kailangan makita namin yung ginawa ni Torion dati ha. Yung inaaresto si Buloyski tapos harang-harang si Torion doon. Gusto namin, makita namin kahit papaano gawin mo yan kay Bato ha. Through
misrepresentations. Koreksyon nila ang pabago-bagong pahayag ng gobyerno dahil nagsabi noong walang utos na arestuhin si De La Rosa. Prior to the order rendered by the Supreme Court, they were saying to the public, or he was saying to the public, that there can be no arrest on the part of the government of Senator Bato. Ang tinutukoy na utos ay ang desisyon ng Korte Suprema na hindi pabigyan ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. O, basura na yun, di ba? Sabi ni Joshua Estrada, sabihin mo lang sa mga DDS, Boss Mark, itinutuwid nyo lang yung mga tama sa mga ibinabalita ng mga DDS. Eh, yan kasing yung mga yan, wala na. Halata na, no? Na puro kasinungalingan yung mga ipinagbabablog. O, bumabanat pa. Ito ho, lahat po ng i-vlog natin, mga Boss Chipamo, sir, nanggagaling po doon sa mga mainstream media. No? At yung mga mainstream media na po na yan, hindi po sila papayag na masira ang reputasyon nila na magbabalita sila ng mga walang katotohanan. O, di po ba? Kaya, doon sa mga nagsasabi sa akin, Mark Ramos, lahat naman ng mga ibinabalita mo, late na, ibinalitan. Natural! Hindi naman ako journalist. Simpleng vlogger, maliit na vlogger lang po tayo, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi naman tayo paghatid ng balita. Nasasanay yata kayo doon sa mga DDS nyong mga vlogger na kesyo self-proclaim mga journalist daw po sila. Nako, late yung baby ko si Jenny Ramos. Oh, late ka ha? Oh, di ba? Palibasa po kasi yung mga vlogger nila, mga self-proclaim, mga journalist. Kesyo merong mga ganito, may kakilala ako ganito, mayroon ako doon sa loob, may puting ahas, etc. O ayan, kaya mga nakakasuhan. Tayo ho, reaction lang itong video natin. Kaya po, manggagaling talaga sa mga mainstream media para 100% na yung mga nire-reaction na natin at isinasalin natin sa mga kapwa natin ay totoong mga balita po. Ganun lang ho yun. Sa botong 951. Malino na para sa kampo ng senador na target talaga ng gobyerno makuha si De La Rosa. By the sheer act of the President's arm, Oh. by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And Ayan na talaga. Sorry. Ano? Nung mga panahon kasi, nang kinasuhan sa ICC yan, pasok pa tayo sa ICC noon, Boss Jimmy Bondo. No? Alam mo, pinakamalaking kamalian na ginawa ng dating Pangulong Duterte, yung pagkala sa ICC. Kung sana tayo ay pasok pa sa ICC at hindi siya kumakalas. Yung mga request na sana sa Pilipinas na lang si dating Pangulong Duterte. Sasabihin ng ICC, kaanib naman ng Pilipinas ng ICC. Sige, diyan na lang ilitis si dating Pangulong Duterte. Di ba? Yun ang problema. Kumalas si Tatay Diggs. this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? Nako, ano na naman yan? Kidnapan na naman yan. Ubus na yung lahi ninyo. Ubus na yung mga DDS. Wala nang naniniwala sa inyo, sir. It is my personal and earnest opinion that this is political. No matter Ano tubig na naman, political na naman. 2017 pa yan, boss. Ikinaso kay Bato de la Rosa. how they frame it, Git muli ng mga abogado, hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. proper cases can be filed in our country because Hindi na nga kayo binigyan ng TRO, di ba? Hindi pa, ano yun? Hindi na kayo binigyan ng TRO. Makukulit kayo. we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. At habang hindi pa lumulutang si De La Rosa, nila, gagawin nilang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kaso mga sir, narinig nyo yung balita. 225,000 na mga kapulisan ang ire-ready kay Bato de la Rosa. Bilis-bilisan nyo. Madami-dami yun.